So, pinagpalit ko yung weather-sealed pancake lens 27mm 2.8 sa lens na to. Hi, I'm Shino Granda, the creative director for Cine Haraya, and welcome to our studio. Anong lens yun, yung sinasabi ko kanina? 27. Pinalitan ko yung 27 namin with this lens. So, this is an old 35mm 1.4 lens. So, bakit ko siya pinalitan? So, basically, gandang-ganda naman ako sa 27mm na 2.8 nun. And on top of that, weather-sealed siya. I think ang naging problem ko is more of yung shooting habits ko or yung shooting areas kung saan ako nagpupunta. So, basically, mahilig kami with my family na pumunta sa mga gatherings, sa mga parties and all. But not every time is okay magdala ng flash. So, hindi naman for work lagi. It's more of, ginagamit ko yung 27mm for leisure and for mga ganon, mga parties, mga personal events. Ang napansin ko doon sa 27mm, sobrang mababa yung capability niya for low light scenarios. So, dahil 2.8 siya, hindi siya ganun kaliwanag. So, number 2, okay naman sana yung focal length niya, which is 27mm. Pero, yun nga, yung separation niya with the background is hindi masyadong kitang-kita for me. So, again, this is personal preferences of me and of Cine Haraya Advertising. Basically, I have nothing against 27mm. So, 27mm, sikat siya. So, sikat siya with a lot of photographers, a lot of hobbyists, and a lot of street photographers. Bakit? Sikat siya because number 1, yung weight, and number 2 is dahil pancake lens siya. So, sobrang dali niya dalhin to kung magta-travel kayo, just going out with the family, mag-dinner lang, magla-lunch lang. So, tapos, doon sa mga events na mga family gatherings, sobrang low-key niya tingnan and then sobrang sneaky tingnan yung lens dahil maliit eh. So, kung i-pair mo yung lens na yon, yung 27mm with X-T1 or X-T20, maganda yung itsura niya. So, kung aesthetic siya tingnan, hindi siya mabigat dalhin and hindi siya eye-catchy. Hindi siya nagme-make ng scenario na parang paparazzi na malalaki yung dalang camera, parang gano'n. So, kumbaga very discreet yung dating ng 27mm. In my preference, pag kailangan ko kasi ng lente or yung pag namimili ako ng lens, I always try the lenses. So, again yun, bumili kami ng 27mm and then I get to try that for parang 1 year din. So, dahil 1 year ko siyang ginamit, nakita ko yung pros and cons niya. For my personal shooting and for our professional shooting is kulang yung 2.8. Again, kaya ako siya pinalitan ng 35 na 1.4. With this 35 1.4, ito yung mga samples ng images na napoproduce niya. Basically, the 35mm is, I believe, 50mm equivalent to full frame. So, basically, ito yung tinatawag nila na parang sweet spot na focal length na pwede mo siyang dalhin anywhere. Manageable din naman yung size niya. Manageable yung focal length, hindi siya masyadong malapad, hindi din siya masyadong tight. We both have the lenses na malapad and tight. So, I think ito yung nagko-complete doon sa trio namin, no? Sa trio lenses na kailangan for our use. So makikita nyo yung images, very crisp, color rendering, maganda. Kahit luma na siya, merong ibang nabibigay na color yung glasses niya. Ano yung sa tingin ko na lacking si 35mm na Fuji nun? Number 1, hindi siya weather sealed. 2017 yung release date nito, so medyo luma na pati yung pinaka-motor niya. Minsan nag-hunt siya ng focus. Pero up to date, sa XH2 ko siya ginagamit, wala akong marereklamo. Well, sasabihin nila lagi, maingay yung autofocus niya, pero hindi siya masyado lang mamatter sa amin kasi lagi naman kami naka-audio setup. So, hindi namin ginagamit yung internal audio nung camera. So, hindi mo din naman siya maririnig. Pogi siya tingnan, di ba? Kasi may square hood siya. Ayan o, kung makikita nyo, maganda siya tingnan. Yun lang yun eh. Well, with Cine Haraya, hindi lang yung use, gusto namin maganda siya tingnan. It looks professional. Kasi yung 27 nga, masyado manipis. Baka sabihin ng clients namin na loloko lang kami. Kasi maliliit yung camera ang dala-dala namin.
But this one, it adds value kasi medyo mas malaki siya ng konti. So, I think a lot of people will agree to me, a lot of photographers, na pag medyo masyadong maliit yung gamit mo, you don't look that professional. Pag masyadong compact yung mga things na dala-dala mo. Kung gaano man kaliit yan, ang importante is the product na napoproduce or the outcome na napoproduce. Yun. So, with 35mm, I think this is a good all-rounder na camera. Travel, portraits, food, product, anywhere. Kasi yung focal length niya is the perfect focal length, I think. And the perfect aperture na maaabot ng isang crop sensor. So I think wala namang 35 na 0.95 o 35 na 1.2. Sana maglabas si Fuji nun. I think yun yung maganda. 35 na 1.2 tas macro. Yun, sa tingin ko maganda yun. But with 35mm, this is recommended kahit luma na siya. Kahit mabagal yung autofocus niya. Kasi again, with Cine Haraya, we don't need ultra-fast autofocus. So, ang kailangan namin is just for lifestyle and for food. Now, we have all the time in the world to focus. 35mm 1.4, recommended. If you want to see more contents like this, Fujifilm, lens review, camera review, please like and subscribe.